salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tayo natin ngayon ay ikaw ba ang guiding light? Ngayon po ating Bible verse ay ito po si John chapter 8 verse 12. At buksan po natin ang ating sa isip sa malamang salita ng Diyos. Sinasabi dito na when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Pero sa Tagalog, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi sila manlalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Teaching number 1, Jesus exposes lies of Satan. Sa verse na ito, pinapakita na si Jesus na siya ang ilaw. Ibig sabihin siya ang katotohanan. Kapag may ilaw, lumalabas ang lahat ng nakatago o tinatago sa dilim. Ganito rin ang ginagawa ni Jesus sa mga kasinungalingan ni Satanas. Ang diablo ay tinatawag na ama ng kasinungalingan. Kaya ang paraan para malabanan siya ay ang katotohanan mula kay Jesus. Teaching number 2, Jesus illumines our minds. Ibig sabihin, tinatanglawan ni Jesus ang ating pag-iisip. Dahil tao tayo, limitado ang pag-unawa natin at minsan mali ang mga desisyon dahil hindi tayo nakakita ng malinaw. Kumbaga parang naglalakad lang tayo sa dilim. Teaching number 3, Jesus conquers darkness. Ang ilaw ay laging mas malakas kaysa sa dilim. Kahit maliit na ilaw, kayang palayasin ang dilim. Ganito ang kapangyarihan ni Jesus. Kilala niya ang spiritual sa dilim. Application number 1, shine as a guiding light to the world. Kung si Jesus ang ilaw, tayo naman ang dadala ng kanyang ilaw. Hindi tayo ang pinagmumula ng liwanag, pero tayo sumasalamin dito sa ating buhay. Pwede tayo maging mabuting halimbawa sa pamilya, barkada, komunidad. Application number 2, speak truth without fear of persecution. Dahil nasa atin ang ilaw ni Jesus, dapat hindi tayo matakot magsabi o manindigan sa katotohanan, even if maraming hindi magkakagusto dito. Pwede natin gawin na may mga panahon na mali ang ginagawa ng karamihan, dapat tayo ang dapat magsalita ng tama. Application number 3, stand your ground when you are right. Kapag alam mong tama ang paninindigan mo dahil nakaangkla sa salita ng Diyos, upang magpadala sa pressure, fear at influence o takot. Dapat tayo maging matatag sa values, magkaroon tayo ng honesty, purity, humility, faith, and integrity. Yun lamang ang aming devotion. Maraming salamat.